minutes. Ayan, good morning guys. Magpapainit po muna tayo kasi habang maganda pa ang araw. So mga 15 minutes, 10 to 15 minutes po yung required na pagpapainit. Kung mas magagawa nyo ng mas matagal, mas maganda po. Kaya lang for me, dahil hindi pa po ako pwede ng walking, guys, tawag dito, hanggang 10 to 15 minutes na. Dito tayo sa likod magpapainit. Normally doon ako sa may harap. Pero dito na muna tayo guys. Kaya maganda yung ating ganito ang sa likod. Ang ganda, napaka-clear ng skies. Ayan siya guys. Ayan. Maganda rin yung overlooking dito mga guys. Ayan siya. Oh. Ayan. Ganda rin. So magpapainit tayo for 15 minutes. Kasama natin yung pusa natin. Ayan guys. Today, ang schedule natin guys is pupunta po si Joe sa sa pharmacy po kung saan nabigyan tayo ng GL guys kasi kukuha na po siya ng mga gamot. Sa 28 po kasi yung natin second session. Tapos guys, yun, siya yung dun tayo kukuha ng natin ng gamot. Dun sa Med Infinity po ang tawag dun sa pharmacy na yun. Marami pong pwede ha guys. Meron din yung pinaka popular po, yung Globo Asiatico. Ayan, mura din po yung gamot doon. Tumatanggap din sila ng GL. Kung hindi po ako mali, guarantee letter from PCSO and DSWD po ang tinatanggap nila. Itong Med Infinity po, siya, nalaman namin siya dahil sa oncologist namin guys. So nagbibigay din naman yung mga oncologist ng mga medrep na pwede pong makatulong sa atin na makakuha ng murang gamot. Ayan siya. Ganyan. So, ayun. Punta siya mamaya. Pero man din nagbigay sa atin ng libreng gamot sa kasi nag-join ako ng mga breast cancer survivor support page guys. So, may isa doon na meron silang sobrang gamot na pinamigay. Tapos yun, piniem ko, ako yung napili. Kaya yun, maraming salamat po Ma'am Brie ulit dun sa bigay niyong gamot. Malaki na itutulong nun. Para dun sa gamutan natin. Medyo mahaba-haba pa kasi. Yun, so yung kukunin ni Joe, yung binigay naman na guarantee letter ng DSWD. Pagka po naglakad kayo ng ng guarantee letter sa DSWD guys, hindi po siya agad-agad na ibibigay. Kailangan nyo pong kumuha ng schedule. Ang alam ko po, sabi ng iba, pwede daw kayong kumuha ng schedule online. Pero yung ginawa namin kasi guys, pumunta kami doon mismo sa DSWD Batasan, sa may Quezon City po to. Tapos doon kami kumuha ng schedule. Yung na-schedule na, inayosan namin yung mga requirement. Yung requirement, yung medical protocol nyo, yung treatment protocol, tapos yung quotation, kahit isa lang pong quotation, pwede. Tapos yung letter ng pasyente po para dun sa paghingi ng gamot. O kung gamot man, financial assistance na naman po yung hihingi nyo. Tapos, ID ko po. Yun, na may pirma ko, 3 pirma. Tapos yung ID po nung maglalakad. Kung hindi po kayo pwede maglakad na kayo mismo, may representative kayo, kailangan din po ng ID niya. Tapos, yung PWID ko,
kasama doon. Tapos meron din yung indigency guys. So punta kayo sa barangay nyo, hingi kayo ng certification of indigency. Ayun. So ayun yung ginawa namin nung dumating na yung schedule, yun yung dala ni Joe doon. Tapos nakakuha siya. Yung quotation namin, ang amount noon is 213,000 plus. Syempre, in-expect namin, pinapanalangin namin na buong 213,000 yung ibibigay sa amin. Kaya lang, syempre guys, maraming nanghihingi sa DSWD Batasan, guys, no? So, ang nabigay lang sa atin, mga 1.55 cycle. So, ang equivalent niyan sa pera is 107,000. So, malaki na rin po yung tulong yun. Saan naman namin pupulutin yung 107,000, di ba? Ayan guys, so yun yung i-divide ni Joe para magkasya po hanggang tatlong session. Yun yung ginawa namin, nag-divide. Kasi yung namin, yung oncologist namin, si Dr. Daniel Leonardo, kung kayo po ay naghahanap ng mabait na oncologist guys, at malapit kayo sa Antipolo o sa Metro Antipolo Hospital or kaya sa Fatima University Medical Center at kailangan nyo ng opinion ng isang oncologist na mabait, yan guys, marirecommend po namin si Dr. Daniel Leonardo. Ayan siya. Si doktora kasi, binigyan niya rin kami ng libreng gamot. 2, Doxycycline at saka Carboplatin. So, bali, ang bubunuin lang namin sa second session na nitong November 28, yung Trastuzumab. Na nakahingi rin na tayo kay Ma'am Brie. Yan nga yung sinasabi ko yung dun sa FB support group. Binigyan niya tayo ng 300 mg na Trastuzumab. So, kailangan na lang natin ng konti. Kasi ang dosage ko sa Trastuzumab is 440 mg. So, yun. Yun yung targeted therapy, mga guys, ng Trastuzumab para sa HER2 positive ko. HER2 new positive. Ayan. Tapos, so, meron na akong Doxycycline, Carboplatin para sa second session. Tapos, konti na lang yung kailangan sa targeted therapy ko na Trastuzumab. So, yung kukunin ni Joe, yung para sa third session, third session at fourth session. So, yung third session, guys, puno na. Nabuo na namin. Yung nag-divide sa kami ni Joe. Tapos, yung pang fourth, meron na kaming isang yun sa Trastuzumab. So, ang bubunuin na lang namin doon, yung chemo drugs na Carboplatin at saka Doxycycline. So, para sa pang-fourth. So, medyo malayo-layo pa naman yun. So, may oras pa kaming makahanap ng tulong doon. So, pero thank God na yung aking doktor at saka may mga tao talaga like ni Ma'am Brie na willing tumulong na hindi kailangan ng pera na kapalit. Alam niyo po yun, mahirap din makahanap ng mga ganun tao, di ba? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, guys, di ba? Ayan. Ang 10 to 15 minutes po tayo magpapainit, guys, ha? Kasi, kailangan natin ng vitamin D. And ang good source ng vitamin D, guys, is yung araw. Ayan siya, guys. Medyo mainit kasi medyo tanghali na itong pagpapainit natin ngayon. It's normally, guys, kasi ako, yung mahirap akong kunan ng ugat kapag nag-i-injection ganyan. So, may tinurong exercise yung mga nurses doon sa infusion center na makakatulong na hindi mamatay yung mga ugat na pinaglalagyan ng gamot. Tapos, at saka medyo magpotrude sila ng konti para hindi hirap paglagay ng karayom. So, yun guys, yung stress ball, yung ginaganong-ganon, yun, pwede po yun. Para tumulong po doon sa good arm nyo na hindi mahirap lagyan ng karayom. Kasi sa IV po lahat ng mga gamot, guys. So, kailangan maganda yung ugat natin. Kasi may mga nangyayari po na dahil sa kakatusok, may nawawala na yung ugat. So, nahihirapan ng maghanap uli ng ugat yung mga nurses para ipasok yung gamot sa atin.
Kasi dito hindi uso yung portacut. Alam niyo po ba yun? Yung dito, yung sa may gitna. Ino-opera yun pinapasok ang pinaka-port. Tapos tuwing kailangan, doon na ina-access yung pagkuha ng dugo, paglagay ng gamot, ganyan. Ayun siya. Meron tayo dito, kaso hindi siya yung normal yung ginagamit. Ang normal sa atin, yung dito lang sa mga veins natin sa kami. Kasi ako kasi right breast yung may problema sa akin. Ang ginagamit na arm, yung walang problema, yung walang bukol, ganyan. Ayan, guys. 15 minutes na pagpapaaraw. Maganda to guys, yung mag-walking din Yan, balak namin. Sinabihan ko na si John na kapag kaya ko nang maglakad kasi masakit pa po yung bukol every morning maglalakad kami. Sama ko yung dalawa ko rito kasama. Ako talaga yung priority ko din si Joe kasi kailangan niya rin mag-lose ng weight para maging healthy. Ayan. Kaya, ang ganda rin ng rito guys. Sa totoo lang yung mga view rito. Dahil, lush yung mga halaman. Wala masyadong maingay. Masarap yung hangin. Yun. Tapos, ano pa ba guys? Emotionally, mahirap i-tackle yung yung pag magkaroon ka ng cancer. Kasi, kadalasan, ang naiisip mo, na malapit na ang ending ng mundo. Although, sa lahat naman ng cancer na meron out there, yung breast cancer, yung may mas malaking survival rate. Yan. Marami pong gumagaling, lalo na kapag detected po siya early, ang mga early stages, madali po siyang gumaling. Yung recurrence, mataas man, marami pong nagagawa. Pwede na ninyong i-control yung recurrence. Although wala namang specific na na action or walang pwedeng i-pinpoint na ito gawin mo para hindi na mag-recur yung cancer. Kaya wala namang ganon guys. Pero at least after diagnosis, after treatment, kung ma-declare kayong cancer free, pwede nyo nang i-watch yung kinakain nyo, ganyan. Pwedeng hindi na kayo bumalik sa bisyo. Sana wag na kayo bumalik sa bisyo. Ganon din yung panalangin ko sa sarili ko. Ayan. Ibig sabihin nun, at least kahit pa paano, may improve yung lifestyle. Which is a very significant factor po ng cancer diagnosis. Hindi lang po yan sa lahi. Sa totoo lang guys, 5% lang yung genetics. The rest, lifestyle na po. So, ibig sabihin yan sa kinakain natin, the way we sleep, yan, kung paano tayo natutulog, tapos kung ano yung ginagawa natin, hindi ba tayo nag-exercise, lagi lang ba tayo nakaupo, yan. Yung outlook natin sa buhay kasama, di ba? Kung super stressful ba yung buhay na nililid natin, mga ganun. Or na ma-expose ba tayo sa mga toxins, ganyan. So, after ma-call ka na cancer-free, yung recurrence, pwede nating sabihin na pwede nating yung mapabagal or totally hindi na tayo mag-recur yung cancer natin. Unlike nung nandito ka pa sa stage na nagmagamot ka pa, yung kaba, yung takot, nandun lagi. Although, meron ka pa rin kaba at takot after kang ma-declare na cancer-free. Same lang guys yung takot. Pero at least wala ka na paano ba yun? Tinitingnan ko siya na parang hindi na siya lessen yung fear kapag pagka cancer free ka na. Kasi in a way, babalik ka ulit sa normal mong buhay. Makakapagtrabaho ka na or makakapag-negosyo ka na kung gusto mo yung negosyo. Hindi katulad nung under treatment ka pa, medyo mahirap. Lalo na ginagamay mo rin yung side effect. Maswerte ako kasi masyadong yung side effect sa akin ng gamot. Pero kasi una pa lang, may ganun talaga na yung unang session, wala ka masyadong nararamdaman.
Pero as you progress dun sa kagamutan, dun lumalabas yung iba ng mga side effect. Kaya saludo ako sa mga, alam mo yun, sa mga survivor, sa mga yan, sa mga thriver. Kasi ang hirap po nung dinadaanan sa ganitong sakit. From diagnosis until treatment, tapos right after treatment, yung pinagdadaanan, hindi po siya natatapos yung struggle. Yung yung hirap nung pagkakaroon ng ganitong sakit. So ako noon, nung nalaman ko na meron akong cancer, although expected ko na siya, ang unang pumasok sa isip ko, guys, so nang tutulong sa akin. Magiging pabigat lang ako, ganyan. Hanggang ngayon, syempre, yun pa rin yung isipin mo dahil syempre sa laki ba naman ang gastusin ng mga gamot, ganyan. Tapos syempre, yung partner ko pa ay mahirapan kasi tumigil lahat sa amin, tumigil yung source of income namin dahil nga syempre prioritize namin yung gamot. Tapos kasi baka kasi rin yung yung meron kang magandang emotional support, like ayan, yung pamilya, may pamilya po kayo na talagang nagsusupport sa isa't isa. Napakalaking blessing po ng pamilya. Sa akin, yun yung isang mga struggles ko, pamilya. Pero kung may pamilya rin naman akong sa aking pamilya na dito kay Joe. Kay Joe, believe ako, saludo ako dyan. Kasi lahat ng suporta, talagang binibigay niya sa akin. Yung parang, kung titingin ako ng tao, yung, kasi ganun pagka may sakit ka, kailangan tumingin ka, makahanap ka ng dahilan para mabuhay pa. Sa akin si Jonah yun. Kasi parang feeling ko, siya lang yung yung gusto mabuhay pa ako ng mahaba. Ayan, so, kung kayo po ay mayroong karamdaman, tapos nakakaranas kayo ng mga emotional stress like na meron ako, lagi nyo na lang titignan yung mga bagay na pwede nyo ipagpasalamat. Salamat na andyan yung partner mo, yung asawa mo, na sumusuporta sa'yo. Andyan din yung anak mo na susuporta sa'yo. Kaibigan, kung meron kayong mga kaibigan. Ayun. Ako marami pa rin naman ako pinagpapasalamat. Kahit na hindi kami masyadong ng pamilya ko. Papasalamat pa rin ako sa kanila. Ayan, yun sa kapatid ko, yung ate ko. Salamat sa kanya kasi tumulong din naman siya sa amin financially. Ayan, although malaki rin yung mga bagay na, alam mo yun, yung nasasaktan din yung damdamin mo paminsan-minsan sa mga bagay na ginagawa nila. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Ayan, yung sa iba pa, pamangking ko na kahit maliit na bagay na tulong sa'yo, naalala ka lang, yung pinagpapasalamat ko pa rin. Lalong-lalo na doon sa mga kapatid ni Joe. Talagang sobra-sobra yung tulong nila sa akin. At saka yung mga pinsan niya rin. Kasi doon sa NKTI, tinulungan talaga kami ng gusto na ni Ate Loy, si Kuya Glenn, ganyan. Kaya sa Ate Evangie, yung sobrang niya sa amin, yung pangangamusta, ganyan. Yan. So, sobrang thankful ako na alam mo yun, nandun ako sa lugar na hindi ako mapapabayaan. Galing din ng Diyos kasi before hindi naman kasama sa plano yung mga bagay na ginawa ko bago ako ma-diagnose ng cancer. Iba yung mga plano ko noon. Pero talagang ilalagay ka ng Diyos sa lugar kung saan ka dapat. Ayun. Kasi imagine, kung nandun ako sa bahay ko dun sa Taytay, alam, mamamatay lang ako. Hihintayin ko lang talaga. Kasi mag-isa lang ako dun eh. Wala mangungulit sa akin magpatingin. O siguro kung meron man, kung siguro man hindi ko matiis yung sakit, nagpatingin ako sa doktor, tapos malaman kong gano'n, tapos ganito yung mga mangyayari, ganito yung gastos na gagawin. Siguro hintayin ko na lang.
Pero buti na lang. Ang galing ng Diyos kasi wala na ako dun. Bago pa lumala yung bukol, bago pa lumala yung cancer, nakalipat na ako dito kay partner. Ayun, ngayon yung bahay ko sa Taytay, nakatiwangwang. Bala ko siyang ipaupahan, kaya lang wala pa akong pera, kailangan din kasing ipaayos ang konti. Syempre, pinturahan, linisan, ganyan. Para maging, presentable, para maging, makakuha ng uupa. Ayun, kasi yun, isang source of income din na makakatulong din ng mahaba-haba para sa gamutan. Kasi nagsisimula pa lang sa gamutan, guys eh. So, kailangan pa ng maraming pera para matapos yung gamot. Ayun. Wala pa bang 15 minutes, be? Ang init na eh. Ayun, guys. Tapos, kaya kung na-diagnose po kayo, you're feeling down, kasi normal pong pakiramdam yan, huwag mo sisihin yung sarili mo. Minsan kasi may ganun eh. Kung gusto mong magsabi ng mga feelings mo, like, natatakot ka, nalulungkot ka, hindi ma-address yun kasi wala kang masabihan. Dahil kapag, may ganun din yun, guys, yung pag nagsabi ka sa loob ng immediate circle mo, minsan, hindi sila makikinig sa'yo kasi ayaw rin naman nilang marinig na nalulungkot ka, di ba? Kasi ideally, dapat you're thinking positive. Pero hindi po masama magsabi once in a while kung ano yung emotional struggles nyo. Di ba? Swerte talaga ako kay Joe kasi lahat ng bagay pwedeng i-open sa kanya. Kung hindi po nyo kayang gawin yun sa asawa nyo, ganyan, hanap po kayo ng taong pwede nyong mapagsabihan. Kahit po yung sa mga support group, guys, ang gagaling nila, they support talaga, believe ako, saludo talaga po ako kasi sumusuporta po pag nagtanong ka doon, yan, sasagot sila kung kailangan mo, may makikinig sa'yo, meron ding sumasagot po doon. Kaya ako, yun yung una kong ginawa. Ang una kong talagang ginawa sa sarili ko, i-empower yung sarili ko ng knowledge. Kung ano yung mangyayari sa akin, ano yung mga prosesong dadaanan ko, ano yung mga mangyayari kapag nagamutan na. Talagang ni-research ko po yun. Tapos meron akong binasa, book na yun dito eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mother ni partner, namatay sa cancer. Meron pong book rito na You Can Conquer Cancer. Binasa ko po yun. And lifestyle po yung nila, yung kanilang nire-recommend, lifestyle change. Yung pagkain ng mabuti, pagtulog ng maayos, stress-free na pamumuhay, ganyan. Magaganda yung mga points niya. Meron din doon yung yung parang mag-meditate. Yun, medyo hindi ko lang yun nagawa kasi medyo yung isip ko, hindi ko ma-still ano mo yan. Kasi kailangan sa meditation, as in you free your mind yun ang anything. Ganyan. Trinay ko once, wala guys hindi siya effect sa akin. So syempre pipili rin po kayo ng lifestyle techniques na applicable po sa inyo, yung bagay sa inyo. Ganun siya. Ayan siya, guys. Pasok na tayo. Wait lang. Ayan, mag-aalmusal na. Nag-aayos na si Mira ng almusal. Yeah. Coffee. Alam niyo po ba yung coffee? Ako kasi yan yung black coffee sa akin. Siya, nakakatulong po yan na mag-maintain ng inyong SGOT at yung SGOT and SGPT. Yung ALT, AST sa akin naman. Ayan. So, po muna tayo rito habang naghihintay tayo. Ito dito pala. Ayan
So, ayun, yung black coffee po, nakakatulong po siya ma-regulate yung SGOT and SGPT or yung ALT, AST sa dugo. Para, kasi kailangan nyo pong maganda yung ano nun para matuloy po yung chemotherapy nyo maliban sa hemoglobin. Ayan guys. So, mag-drink po kayo ng coffee. Parang kulang sa kape itong yan. Tsaka ba? Ilan pa? Sobrang matamlay yung kulay. Ayan siya. So, kaya pwede. Pero nung bago pa po ako makimo, hindi pa ako umiinom ng kape. Ano lang, nagtsatsaa lang po ako. Kasi, habang naghihintay kami na may makausap na oncologist, pinipilit namin gawin, ginagawa namin, parang i-minimize yung cancer sa paglaki. Kasi malaki na po yung bukol. So, yun yung ginawa namin. Nagtsaka kami kasi anti-inflammation yun. Tapos naglalaga kami ng dahon ng guyabano, ganyan. Tapos before pa ng chemotherapy, kasi nga po, ang ginawa ko talaga, i-research yung mga possible side effect, ganyan, alamin. Yan yung ano. Kasi ako guys, ang personality ko, mas gusto kong may alam ako kaysa sa wala. Yung nire-ready ko yung sarili ko lagi na hindi ako mabibigla dun sa mangyayari. Yung mailagay ko yung may position ko yung sarili ko dun sa mga expected kong mangyayari during and after treatment, yung mga ganyan-ganyan. So, ayun guys. Kaya noon, inaayos ko na yung food. Kasi tinutulungan ako ni Jo doon. Inaayos na namin yung mga pagkain. Hindi kailangan mamahalin guys. Kasi, di ba pag organic, mga mahal-mahal yun. Nagsimula na kaming medyo i-pump yung aming mga gulay intake. Yan, talbos ng kamote, kangkong, okra, ganyan, mga green. Ayun. Ganyan yung ginawa namin. Tapos, nag-start na rin akong mag-ano ng fiber. Kasi, ayoko pong, dalawa po kasi pwedeng mangyari sa inyo sa chemotherapy. It's either magdadiarrhea po kayo or mako-constipate kayo. Parehong delikado. Kung magdadiarrhea po kayo, masusugod kayo sa ER. Kung constipated kayo, masusugod din kayo sa ER. Pareho siyang life-threatening yung mga ganong side effect. Kasi madedehydrate po kayo sa diarrhea, doon naman sa constipation. Pwede po kayong atakayin sa puso kasi hindi makalabas. So, bago pa po mangyari yung first session ko, inano na po namin yung talagang inano ko kay Bebe na i-pump yung fiber. Kumakain kami ng mga prutas na rich in fiber. Tapos yung prune juice, nakakatulong po talaga. Kalahating baso lang po every night. Nakakatulong po siya. Tapos kung may oatmeal kayong available, kain po kayo ng oatmeal. Nakakaano po ng digestive system, yung nakakabalance. And then yung tsaa. Kasi nung chemotherapy guys, feeling ko lagi akong bloated. Lagi akong busog, ganyan. Although hindi ka busog, o laki-laki ng feeling mo sa tiyan mo, mabigat. Yan, yung tsaa po, nakaka-stabilize po yan ng ating GI, yung ating gastro, ating tiyan, yung digestive system. Yun yung ginawa namin before chemo. Kaya, hindi naging mahirap. Kung sabaga, ready ka na. Although, nakaramdam rin ako nung parang magsusource yung bibig. Totoo to guys, kasama sa side effect. Buti na lang prior, nakabili na kami ng mouthwash. So lagi nagma-mouthwash. Na-prevent niya, hindi ako nagka-source. Hindi ako nahirapang lumunok. Kasi sa chemotherapy kasi nyo titirahin yun sa skin, sa blood, sa GI, yung mula sa bibig pababa sa tiyan, hanggang sa paglabas. Ayun. Andito na sa akin. Ayun mga guys. So next time, ipakwento ko naman sa inyo yung
mga nangyari sa atin while waiting yung sa chemotherapy po. Yung session na yun from day 1 until po kung hanggang saan ba nabuti yung vlog. Tapos, hopefully, di ko alam guys kung makakapaglakad na tayo kasi masakit pa yung bukol. Pero hopefully may ano ko kayo, maipasyal-pasyal ko kayo dito sa Antipolo. Or kung hindi man, bahala na guys kung ano man yung mangyayari kasi right now puro kwento lang yung binibigay ko sa inyo. Pero hopefully may isama ko rin kayo sa mga daily activities namin. Ayun lang guys, sa susunod ulit. Bye-bye!